Pero alam ko na kung sino ang magpapapatay sa akin. Putang ina nyo, yayariin ko kayo. Naku mga kaibigan, si Kapitan Dado po nagsalita na guys. Ito, ulitin po natin mga kaibigan para klaro po ha. One more time mga kaibigan. Isa pa. Pero alam ko na kung sino ang magpapapatay sa akin. Naku. Putang ina nyo, yayariin ko kayo. Ayop kayo. Give me a reason. Just one reason. Give me a reason. BBM, Tamba, Congress. Give me a reason why I should declare a cultural revolution. Itong pong panawagan ni Kapitan Dado guys. At meron po siyang matinding babala. Dahil meron po siyang natanggap na parang pagbabanta sa kanyang buhay guys. Gusto siyang gurgurin. At tukoy na po kung sino po ang sino po ang utak. Pinapagurgur siya mga kaibigan no? So, tukoy na po yung hitman mga kaibigan. Kaya mamaya po alamin natin yan guys. Dahil itong si Bangag, si Tambaluslos, lahat sila dyan sa Congress mga kaibigan. No? Talagang nagbibigay na po talaga ng babala itong si Kapitan Dado. Dahil meron pong balita-balita na magkakaroon daw ng EDSA si Kokak mga kaibigan. At alam nyo ba magkano ang budget ni Kokak sa kanyang sariling EDSA? may EDSA din siya guys ha. Oh, ito po ha. 1.5 billion peso po ang pondo EDSA ni Kokak mga kaibigan. Biruin nyo guys ha. Ito ha. Ito po kanina lang po kalalabas lang po ito si Kapitan Dado guys. Na ito nga meron po siyang isiniwalat na mukhang meron po talagang inutusan doon sa EDSA para po gurgurin itong si Kapitan Dado. Buti na lang, syempre guys, hindi po natuloy hindi po natuloy yung panggurguran. Kasi talagang plano naman nila yun guys, mga kaibigan. Kasi kilala naman natin si Kapitan Dado, di ba? Retired yan eh. Retired kapitan. Alam naman natin yung mga, di ba, yung mga achievement po ni Kapitan Dado guys. Hindi po basta-basta ang kanyang credentials. Syempre, pag siya na ang nagsalita, marami pong maniniwala guys at marami pong mga Pilipino, lalo na po yung mga OFW, na talagang nagtitiwala po kay Kapitan Dado. Kaya guys, ang plano nila, gurgurin. So siguro mga kaibigan, sa sobrang inggit po nila guys, kasi nga, sa totoo lang mga kaibigan, yung mga unang EDSA po, itong mga nakarang araw, iilan lang po talaga ang nasa EDSA guys. Pero, bigla pong dumami mga kaibigan. Lalo na po nung nanawagan na po si Kapitan Dado. Biglang dumami po mga kaibigan. Kaya itong si Kokak, meron siyang plano. Pupunuin daw nila yung EDSA. Siyempre, 1.5 billion ba naman yung 1.5 billion peso ba naman yung budget niya eh. Malamang, hakutan. Sus, Maria Joseph. Isip-isip ko kung 1.5 billion ang budget nila para magkaroon sila ng rally, sino kaya mga invited dyan? Baka siguro yung Bini. Malamang invited yung Bini, kung ano-ano yung mga malamang marami na namang artista dyan, sigurado ako dyan. Sa ganun ba namang kalaking budget, 1.5 billion peso? Para lang sa isang rally guys? Para masabi lang na marami pong supporters itong si Bangag. Gusto niyang talunin yung EDSA natin mga kaibigan. Grabe, di ba? Tama po, Bikoy. Tama po kayo, Bikoy style. Tama po kayong mga kaibigan, Bikoy style po yan. Kasi po, nabanggit po ang pangalan dito ni Trililing. Di ba? Isa po sa mga utak o sa mastermind po mga kaibigan, kasi gusto nga siya ipagurgur, lumabas po ang pangalang sundalong kanin eh. Or ano bang term yung sundalong kanin? 'Di ba? Kilala naman natin pag sinabi mong sundalong kanin eh. Kasi po, meron kasing nanghamon or hinahamon kasi si Kapitan Dado guys. Hinahamon siya, ang kapal na mukha eh. Hinahamon pa siya. Sino kaya yung nanghamon sa kanya? Wala namang binatbat. Meron po tayo nasagap na balita na ito daw si Kokak, meron daw siyang niluluto na EDSA sa December 7 daw mga kaibigan. At
At meron daw siyang budget na 1.5 billion. Sus, grabe. 1.5 billion para sa kanyang EDSA. Ang laki ng budget, ano? Ito po, mga kaibigan, silipin po natin, guys. Galing po ito sa Facebook page ni Joey DeVivre ba yun? Oh, yan, oh. DeVivre. Ayan. Ganda naman ang pangalan. Joey DeVivre. Ito po, lakihan natin, basahin natin, guys. Ito po yung latest na nasagap natin na impormasyon. Basahin po natin. 15 hours ago lang to, ha? Itong balita na to, guys, 15 hours ago lang. So, basahin po natin. Yung BBM rally sa December 7 is a huge rally. Na, meron nga talaga, no, December 7. May malaking budget ito. 1.5 billion pesos ang na-earmark na to make this happen. Tandaan nyo, guys, ha, 1.5 billion pesos po ang budget sa rally nila, guys, sa darating na December 7. Hanep. Ang laki naman ng budget. Anong klaseng rally yan? Rally ba talaga yan? Or concert? Kahit nga concert yan, hindi naman umabot ng 1.5 billion pesos ang budget dyan, eh. Para lang mag-prepare ng concert. Million pa siguro, million, pwede pa siguro. Pero 1 billion na rally, anong klaseng rally yan? Ha? meron bang nag-organize sa rally na 1.5 billion pesos? Ngayon ko lang narinig yan, guys. Ibig sabihin, talagang, ano to, no? Lahat na ng pera, guys, no? Iwawaldas na natin para sa... para lang po ba, para lang magkaroon sila ng crowd. Ayan, no? 1.5 billion pesos ang ang na-earmark na to make this happen. Parang bagong Pilipinas Servisyo Fair. Pero palalapasin na mass movement daw ito. Bayad mga rallyista nila, no joke. No joke daw, sabi ni Joey. Bayad ang mga rallyista. Para siyang nangyari sa Bagong Pilipinas na concert, 'di ba? May nangyaring Bagong Pilipinas concert. Ang dami po mga invited, 'di ba? Andun pa yata yung Bini. Tapos meron pa mga iba-iba pa mga artista. Ang dami po talagang invited, guys. Talagang ang gastos po noon talagang milyon talaga, mga kaibigan. Asa na yung sinasabi niyo na magtitipid tayo para sa December dahil meron pong bagyo? 'Di ba? Marami pong nasalanta ng bagyo, kaya sinasabi nila na bawal daw mag-party-party. Di ba? Bawal daw mag-party-party, pero bakit meron po silang nakahandang huge rally? Ayos May sarili silang rally, EDSA. Ano to, tatapatan yung EDSA natin? Ha? Dapat palitan yung pangalan ng EDSA. Ayan, no? The goal is to eclipse any organic support of the Vice President Duterte and PRRD. Dutertistas must really start organizing better mass movement. Dadaanin talaga tayo ng kalaban sa pera. Pera-pera lang talaga ang gagawin nila dyan, guys. Sa rally na yan. 5K bawat isa ang bayad dyan. Darating na support. Grabe, 5K daw ang bayad, mga kaibigan. Punta na kayo. Punta tayo kami din. 5K pala, Sa Tendis, may 50K. 5K daw, guys, 5K daw ang budget. Bawat Sus, naku, laki pala nito. Manyaman. Bawat isang supporter, Bawat 5K bawat isang bayad dyan sa darating na supporter. Ayos. Sa 5K din, darating sa inyo, 500 na. Laki ng laki ng bayad dito, Ibang klase, no? Ayos ito, mga kaibigan. Diba si Ahas, Grabe. Kasi yung nakaraan nilang concert, yung Bagong Pilipinas, laki din ang budget nun, Magkano din ang binayad doon sa mga sa mga yung mga pupunta doon, 'di ba? Meron pa nga yung mga mga teachers ba 'yon?
Na parang overtime sa kanila yun pag pumunta sila doon. Ibang klase, no? Oh. Ano, pupunta kayo guys? Laki na ng bayad, 5K daw, oh. Sa isip ko, babayaran ng bawat tao sasali sa rally. Bibigyan ng pera bawat isa. Siguro baka bawat isa bibigyan ng 100? Ano? 100 pesos? 100,000? Kasi malaki ang inilaan nila sa budget. Grabe naman. Baka siguro mga 5,000. Di ba? Malamang malaki-laki talaga yan. Pero ang kikita dyan kasi organizer eh. Oo. No? True. Ang kikita dyan, organizer, mga kaibigan. Tiba-tiba organizer dyan. Tignan mo, pagkatapos ng rally na yan, mag-aaway-away na naman yung mga yan. Di ba? Kasi tinakbo yung pera nila. Diba? Malaking pera yan guys, kung 1 billion ang nakalaan dyan. May kakanta dyan, sabihin hindi binigay lahat. Oo. Kasi kung 1 billion yan mga kaibigan, napakalaking budget po yan. Diba? Parang, ano na naman yan, no? Parang winawaldas na naman nila. Si Lalisa Lorente, kawawa talaga ang Pilipinas, paano na kaya makabangon? Paano tayo makakabangon kung ganyan yung Pangulo natin? Bangag. Diba? Sabi nila, wala daw gagastos. Pero sila naman yung gumagastos. Oh. Mel Basatid, ubusin lahat ng pera ng bayan para kung sakaling mapaalis, poor na ang Pinas. Kawawa talaga tayong taong bayan. Lustay ang pera ng bayan. Grabe. Emma Castillo. Lustay talaga yan, no? Oh. Pero sabi ko, hindi umano ha, hindi ko sinabing confirm ha. Baka mamaya, sabihin nyo sa akin, baka bigla tayong damputin dito guys. Mga pikon pa naman yung mga yan, no? Itong mga kampo ni Bangag, mga pikon eh, no? Mga balit sibuyas. Mga kaibigan, ano masasabi nyo guys, oh? 1.5 billion daw ang budget para sa rally nila sa EDSA. Grabe. Talagang nalula ako dun ah. Magkano kayo bayad dyan sa mga sa mga vlogger nila? Baka million bayad dyan sa vlogger, ano? Ayos. Sana all! Oh, Paskong Pasko na po sila mga kaibigan. Meron na silang 1 billion budget. Grabe. So yun po mga kaibigan ang ating updates po, no? Kawawa ang taong bayan para lang ipakita nila na maraming supporters. Bangag magbabayad sila. Kaya nga yun nga yung sinasabi ko eh. Para lang sabihin na marami silang supporters, kaya nilang ilustay ang 1.5 billion. Di ba? Oo, Michael Agsulyo, malamang, ganun po. Mga ganun po karaming tao yan. Siguro mga almost 1 million siguro tao dyan. Oo, kasi kung 1 billion ang budget nila, kaya nilang paabutin ng kalahating milyong katao yan. Or, baka lagpas pa ng kalahating milyon. Baka umabot pa ng 1 million katao yan. Kasi 1 billion ba naman ang budget eh. Di ba? Kayang-kaya nilang gawin yun kasi may mga budget. Bibigyan mo na ng pera, bibigyan mo pagkain. Kumbaga may pagkain ka na, may pera ka pa, kumpleto. Pupunta ka talaga dyan. Pero tingnan na lang natin kung ano mangyayari dyan. Di ba?